Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Los Angeles Lakers, hindi pa natapos na papirma ang undrafted player. Stephen Curry nag-react kay Cooper Flagg. Alam na kung paano gamitin ni Jason Kidd. Abalang-abala ang Los Angeles Lakers mula pa kahapon sa ikalawang round ng NBA draft. Matapos silang makipagpalitan para umangat ng 10 posisyon sa draft, agad silang nakahanap ng panibagong deal para makuha ang ika-36 na pick at piliin si Ado Otero bago pumirma kay Eric Dixon pagkatapos ng draft. Ang pinakabagong signing nila ay si Julian Reese na kababatang kapatid ng WNBA star na si Angel Reese. Malaking pagbati kay Julian Reese na pupunta na sa LA kasama ang Lakers ayon sa ADS Sports Management sa social media. Sasama si Reese sa Lakers para sa Summer League kung saan may pagkakataon siyang maimbitahan sa training camp ngayong Setyembre. Ang forward na 21 taon pa lamang ay nagkaroon ng kahangahangang career kasama ang Maryland Terrapins kung saan nag-average siya ng 13.3 points, 9.0 rebounds, 1.3 assists, and 1.5 blocks as a senior while shooting 55.5% from the field. Sa loob ng ilang taon sa programa, nagtala siya ng mahigit 1,000 puntos at rebounds at nagtapos bilang kabilang sa top 10 sa kasaysayan ng kanilang paaralan sa kabuuang rebounds, field goal percentage at blocks. Inilarawan siyang isang versatile at determinadong player. Si Julian ay maaaring maging kapaki-pakinabang na dagdag sa frontcourt ng Lakers lalo na sa kanyang husay sa rebounding. Bagamat may kahinaan pa siya sa shooting, kailangan ng Lakers ngayon ng mas malakas na panloob na laro at pasok si Reese bilang isang inside-out scorer. Bukod pa rito, bilang nakababatang kapatid ni Angel Reese, may karanasan na siya sa ilalim ng spotlight at sanay na sa pressure ng pagiging profesional. Opportunity, go Ju, ang isinulat ni Angel bilang suporta sa kontrata ng kanyang kapatid sa Lakers. Sa kabila nito, puno na ang roster ng Lakers at maraming young players ang nasa unahan niya sa rotation kaya mabigat ang laban ni Julian para makakuha ng permanenteng pwesto sa team. Nasa win now mode ang Lakers ngayon kaya maliban na lang kung makapagpakitang gilas siya, maaaring mawalan siya ng pwesto pagkatapos ng Summer League. Gayunpaman, ito ang pagkakataon ni Julian para patunayan ang kanyang halaga at ipakita na karapat-dapat siyang mapasama sa NBA. Kahit hindi siya mapanatili ng Lakers, maari pa rin siyang makahanap ng kinabukasan sa liga kung ipapakita niya ang kanyang lakas ng loob, determinasyon at husay. Halatang maraming sumusuporta sa kanya pero siya lang ang makakapagdesisyon kung ano ang magiging resulta ng oportunidad na ito. Sa kabilang balita naman, ipinapasilip na ni Cooper Flagg sa buong mundo ang simula ng kanyang NBA career kapag nagharap ang Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers sa Hulyo sa taunang Las Vegas Summer League ng Liga. At kapag nangyari iyon, gusto ni Mavs head coach Jason Kidd na Flagg ang mamuno sa laro. Excited akong ibigay sa kanya ang bola laban sa Lakers at tignan kung anong mangyayari, sabi ni Kidd nitong araw sa press conference para sa pagpapakilala kay Flagg sa Dallas. Ang simulan na natin agad, diretsong aksyon. Siya ay isang versatile forward na namayagpag sa kanyang unang season sa Duke. Pinangunahan ang team sa lahat ng pangunahing aspeto ng laro at nakamit ang mga pinakamalalaking parangal sa kolehiyo. Bilang pangunahing tampok sa NBA draft ngayong taon, siya ang naging pinakabatang unang overall pick mula kay LeBron James. Higit sa kanyang talento, hinangaan ni Coach Jason Kidd ang kanyang pagiging mature, disiplina at determinasyong manalo kahit sa murang edad. Handa siya na magpatuloy sa tagumpay sa NBA, isang bihirang pagkakataon para sa mga top pick sa kanilang unang taon. Sa kabila ng napakaliit na tsansa ng Mavericks na manalo sa draft lottery, nakuha nila ang unang pick. Ang Dallas na hindi nakaabot sa play-in tournament matapos ang isang season na puno ng injuries ay naging isa sa pinakakaunting inaasahang manalo sa lottery ngunit nagtagumpay pa rin. Ilang buwan matapos ipagpalit si Doncic sa Lakers, nakuha nila si Cooper Flagg. Sasamahan siya ng mga veteranong sina Kyrie Irving, Anthony Davis at Klay Thompson, mga may malawak na karanasan at tagumpay sa NBA. Itinuturing ni Flagg na isang malaking biyaya ang pagkakataong ito at sabik siyang matuto mula sa mga veterano. Binalikan naman ni Coach Kidd ang kanyang karanasan bilang rookie sa Mavericks, kung saan kakaunti lamang ang mga veterano sa kanilang team noon. Nakabaligtaran ng sitwasyon ni Flagg ngayon.
Napapalibutan ngayon si Flag ng mga veteranong may Hall of Fame caliber na karanasan at ayon kay Coach Kidd, malaking tulong ito sa kanyang pag-unlad. Hindi inaasahang mananatili si Flag sa tabi-tabi lang. Gusto ni Kidd na aktibo siyang gumanap ng maraming papel sa loob ng court. Naniniwala siya na ang kanilang team ay kayang maglaro ng positionless basketball kung saan bawat isa ay may kakayahang gumawa ng iba't ibang bagay. Gusto rin ni Kidd na subukan siyang gawing point guard upang makita kung paano siya magre-react sa mas mahirap na mga sitwasyon at kung paano niya pamumunuan ang laro. Aminado si Kidd na papalaruin din si Flag sa shooting guard, small forward at power forward kung saan mas komportable na siya. Gusto naming itulak siya, sabi ni Kidd tungkol sa paglalagay kay Flag bilang point guard. At sa tingin ko positibo ang magiging tugon niya. Ayos lang magkamali, ayos lang mag-turnover, napag-usapan na namin yan. Naalala rin ni Kidd ang unang pagkakataon niyang itulak si Giannis Antetokounmpo na mag-point guard noong nagsisimula pa lang si Giannis. Sa unay palpak pero bumalik ito na may mas matinding kagustuhang pamunuan ang laro. Pero gusto niyang bumalik at muling kunin ang bola, sabi ni Kidd tungkol kay Giannis. At buo ang kumpiyansa ni Kidd na ganun din si Flag. Ano sa tingin niyo dito mga kaibigan? Speaking of Cooper Flag, nasaksihan ng NBA World ang isang full circle moment ngayong araw nang i-repost ni Golden State Warriors star Stephen Curry sa kanyang Instagram story ang isang lumang larawan kung saan kasama niya ang bagong number 1 overall pick na si Cooper Flag. Matapos mag-reclassify upang makapasok sa Duke noong nakaraang taon, agad na naging sentro ng atensyon si Flag sa buong bansa. Nagtala ng average na 19.2 points, 7.5 rebounds, 4.2 assists, 1.4 blocks and 1.4 steals per game in his lone season with the Blue Devils. Pagsapit ng pagtatapos ng taon, nasungkit niya halos lahat ng pambansang parangal kabilang ang National Player of the Year, ACC Player of the Year at ACC Rookie of the Year. Ngayong taon sa NBA Draft, si Flag ay unanimous number 1 pick at pinili siya ng Dallas Mavericks. Ang larawang iyon kuha pa nung ilang taon na ang nakalipas mula sa kilalang Curry Camp Youth Clinic ay may caption na Curry Camp to NBA, let's get it, Ans Cooper Flag. Pagkatapos nilang makarating sa NBA Finals, pumasok ang Mavericks nitong season na may mataas na inaasahan sa ilalim ni Coach Jason Kidd. Ngunit nabigla ang buong team nang biglang nabago ang lahat noong Pebrero sa isang blockbuster trade kung saan ipinadala si Luka Doncic sa Lakers kapalit ni Anthony Davis. Sa kabila ng mga inaasahan, nagtapos ang Dallas sa 39 sa 43 record, ika-10 sa Western Conference at hindi man lang umabot sa play-in tournament. Sa darating na season, magsisimula ng bagong kabanata ang Mavericks sa pamumuno ni Flag na ngayon ay bahagi na ng isang team na handa ng makipagkumpetensya agad. Sa frontline, nina Derek Lively at Daniel Gafford, PJ Washington at Klay Thompson sa wing at ang pagbabalik ni Kyrie Irving na inaasahan sa bandang All-Star break, mabilis na naging isa sa mga pinakakaabangang team sa NBA ang Dallas Mavericks.